kabagis, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, nakita nyo naman sa ating thumbnail at sa title, i-discuss ko sa inyo mga kabagis kung paano maiwasan yung magkaroon tayo ng problema sa ating mga biik, especially kapag yung bang mamatayan tayo, hindi dahil sa nagtatay ito sa atin, kundi yung pag-deliver mismo, stress yung mga biik natin, pagbili natin, or na-scam ba tayo sa pag-order natin sa ating mga biik. So, just keep on watching mga kabagis, i-explain natin yan sa inyo. But before that, update ko muna kayo sa ating natirang apat na baboy. Ang tatlo dyan is yung ating gawing inahin. Yung isa naman is ipakatay ko yan siguro katapusan ng buwan. Pero ipakita ko sa inyo yung update nila, kung ano na yung mga itsura nila mga kabagis. And then, if this is your first time here in my channel, gusto ninyong ma-update ko kayo ng mga ganitong klaseng mga videos mga kabagis, i-subscribe nyo na yan at you hit the notification bell also para maging updated ka every time na may upload pa yung kagaya nito mga kabagis. So, just keep on watching. Ito yung isa mga kabagis. Ito yung pinakamaliit sa lahat. Pero ginawa kong inahin kasi maganda. Ano siya? Hindi ganun ka sa tao. Hello, Dick. Ang magandang gawing inahin yung bang siya mga kabagis, yung malapit siya sa iyo. Yung bang kung hinahawakan mo, yan. Sanay sa tao. Kasi kapag maganak yan, of course, kailangan mo yung asikasuhin. Kung hindi sanay sa tao, agatin ka niyan o delikado. So dapat ito yung isang mga sinyalis na magandang gawing inahin, yung sanay, yung pahawak sila, most especially yung maugat yung tenga. Yan. Ito din yung mga kabagis yun. Diba? Ito siya. Ito. Pangalawa kong inahin. Sanay din yan. Mga kabagis. So, isa yan sa pinakaunang tingnan ko. Aside doon sa mga sinasuggest nila na maganda yung hubog ng katawan, yung maugat yung tenga, yung mas sanay sa tao, mahawakan mo siya. Importante yan mga kabagis. And then ito naman, ito yung isa, gawing inahin yan. Yan. Sanay din to. So yun mga kabagis, importante talaga yung mahawakan natin sila. Actually dito yan siya sa kulungan na to. Tumalon dyan. Ewan ko bakit tumalon siya dyan. Dyan na lang siguro siya. Hello. Ito kabagis yung tenga niya. Ito siya. Ito yung tenga niya ang laki. Yan sila mga kabagis. Yan yung update natin sa mga gawin nating inahin ito. Malapit na tong kabagis. Malapit na tong sigurong pakastahan, pero last week lang nag-hit yan. Last week sabi daw nila yung first hit daw hindi daw natin pakastahan, yung pangalawa or pangatlo, so hinihintay ko. Kaya siguro na tumalon kasi may lalaki yung dyan. Last week kasi nag-hit siya, so may lalaki dito, hindi naman yan kasi wala niyang itlog, pero tumalon talaga siya para siguro magpakasta na siya kasi nag-hit na nga. Pero sabi nga nila yung first hit daw hindi natin pwedeng
pakastahan yan. So mga second to third hit na lang. Anyway, observe natin yan. Ito pero matagal-tagal pa yan siguro bago sumaliit pa yung kanyang puwerta. So yun lang update natin sa kanila. As early as possible kasi nga marami pong mga na-scam ngayon. Yung nakita ninyong video or yung picture doon sa intro natin, yun yung mga example lang. Pero marami pa po sila talaga mga kabagis. Gawin ko to mga kabagis, gusto kong gawa ng vlog ito kasi marami pong na-scam ngayon at marami pong nagtatanong sa atin kung paano ba maiwasan, and then also using my channel to educate those farmers or gustong mga mag-alaga ng baboy soon na maiwasan ito sa magandang paraan. I mean, maiwasan nila as early as possible. So, unang-una mga kabagis, yung ating i-explain is that kapag bibili po kayo ng baboy o yung biik na sa online lang, take note po, yung mga palaging ipinopost ng mga agent dyan or yung mga nangungumisyon din is that, matagal na yan ng mga picture mostly. Nire-re-upload lang nila yan, hindi yan mga bagong picture. So kapag magbili ka, you are expecting na yung picture na yon, yun yung mga example ng mga pwede mong makuhang mga biik, pero pag-deliver para sa iyo is hindi na. Okay? May mga cases din na nagbi-video call kayo para at least makita real time kung ano yung hitsura ng mga biik, but hindi pala yun yung area or yung kulungan na makukuha mo, yung doon mo makukuha dapat yung mga biik mo, sa iba pala yun. So kumbaga scam nga, so ini-scam tayo. And then I'm really trying to help yung mga subscribers and viewers natin na as early as possible ma-educate tayo, at the same time maiwasan natin yan habang may pagkakataon pa. So ang pinaka best advice natin dyan mga kabagis is simple lang, before kayo bumili ng mga baboy or biik, you make sure po na nakita nyo mismo yung mga biik at kayo mismo yung kumuha ng mga biik. Dinidiscourage ko po yan yung bang sendan ka ng picture na ito yung makuha mo, and then at the end of the day i-deliver sa bahay mo. After few days nagkakasakit na, nagtatain na, hindi mo na makontrol kasi nga ang ginagawa niya nila mga kabagis, kinokolekt nila yan mga biik na yan sa pinibili nila sa mga suppliers o sa mga nag-alaga ng inahin sa mababang presyo. Kinokolekt nila yan sa iba't ibang lugar and then kinukombine sa isang kulungan. Technically, may possibility dyan na yung iba may sakit and then naghawaan na. So, pagdating sa bahay mo, dinideliver na yung biik mo, ang ending is maraming sakit na, hindi na pwedeng o hindi na makayang lunasan ng gamot kasi nga na sila, contaminated na or kumbaga nakalamay na yung sakit sa katawan ng baboy. So pagdating sa bahay ninyo, gawa ng stress, mahaba yung biyahe, doon na maggrabihan sila at saka doon na lalabasan yung mga sakit at hindi mo na magayang makontrol sa bahay mo mismo. Kasi doon sa area nila, hindi pa yan gaanong mag-react kasi nga na sila, immune na sila doon sa virus or sa mga mikrobyo or sa sakit nga na sa katawan nila. So pagkahiwalay dyan, napunta sa bahay mo, na nibago, na stress, doon na maglabasan at hindi mo na kayang i-control yon. So pinakamagandang advice ko dyan mga kabagis, kaya binablog ko to, is you have to make sure na ikaw mismo ang nakakita at nandun sa kulungan ng binibilhan mo na may-ari talaga, hindi yung mga nangumisyon lang or yung bang kinukumpra nila or binibili nila lahat yung mga biik tapos sila mismo ang mag-dispose with markup na. So pinakamaganda talaga mga kabagis na ikaw ang pumunta sa mismong may-ari ng biik, sa mga mismong nag-alaga ng inahin, galing talaga sa kumbaga first hand mo binili, hindi na second hand o third hand, kasi delikado na talaga. Imaginein mo mga kabagis kung 5 o 10 biik, just example ha, and then let's just say ang bawat biik is 3,000 to 4,000 bawat isa.
So ang nalugi sa iyo is 30,000 to 40,000 na umamatayan. Good thing kung i-refund nila yung money or kumbaga magbigay sila uli or yung baga subbook mo. So ang ending is Rafi Tulfo. Pero habang maaga pa talaga mga kabagis is let's make sure na tayo mismo ang bibili. Huwag tayong maniwala dyan kahit kakilala mo na or kamag-anak mo yan na mag-send sa'yo ng screenshot ng mga biik and then ito yung sabihin sa'yo na ito yung mga possible mong makuha kasi ano pa to, available pa to. At the end of the day, iba na yung na-deliver sa'yo. And then worst case pa dyan, mamamatay sila after few days, magsistay sa bahay mo. So yun yung pinaka best advice ko. And then yun na nga, may mga upload din tayo paano natin alagaan yung ating mga biik para hindi sila mamamatay at magtatae, magkasakit. Yun, ini-explain ko rin dyan at ayaw ko nang ulit-ulitin yun. Just make sure mga kabagis to check on that. Yung wag mong gawin sa mga bagong bili mong biik, may title tayong ganyan sa ating upload. Yun lang, iwas tayo sa scam, iwas tayo sa mga ganitong klaseng modus mga kabagis. Kasi nga trending ngayon yung farming, most especially sa hog racing. And then maraming ano diyan mga kabagis na sumasakay sa uso, sumasakay sa panahon at ayaw kong isa sa mga subscribers or viewers ko ay mabiktima at magcha-chat sa atin na paano ito ganito. Ang habang maaga pa, let's try to avoid it mga kabagis. I-avoid natin yan kasi pera yan, hindi yan kumbaga ano lang, piso-piso lang, malaking halaga yung pagbili ng biik at hindi ganun kadaling hanapin yung pera sa panahon ngayong pandemic na nga. Isa pa, aside sa hog racing, yung mga manok, yung mga klaseng manok din na ino-order natin, ina-advise ko na wag talagang maniwala at magbigay ng full trust ninyo sa mga online ninyo na purchases about it. Kasi kung kaya natin namang puntahan or bumili sa mga karatig barangay lang o area natin na pwede nating mapuntahan agad, hindi yung napakalayo, at i-consider nyo kasi yung mga kabagis yung biyahe. Kasi nga ano yan, buhay yan, hayop na mga livestock yan. So kumbaga maapektuhan talaga yung mga kalusugan nila kapag ibabiyahe sila ng malayo. So yun na lang yung i-consider ninyo. Kaya kung for example gusto niyo talagang mag-start ng 10 or 5 and then napansin niyo na wala talagang available pa sa mga area na malapit sa inyo, wag mo nang pilitin, wag mo nang padalos-dalos na kahit malayo, kahit online lang, kahit hindi mo sure kung ano yung makukuha mo, bayad ka pa rin. Mas lalo pa yung magbibigay ka pa ng mga half na down payment sa halaga. Yun, wag mong makabagis kasi sugal ang pag-aalaga ng mga hayop. Kasi isugal yan, either matalo ka or makaginansya ka, maka-profit ka. Pero as much as possible, let's stick to the idea na magka-profit tayo. Kung palabas tayo ng halaga, we have to make sure makabagis at least man lang mabawi natin yun or mayroon tayong konting profit na makukuha doon. Nasa 9,000 subscribers na tayo and counting, and hopefully aakyat pa yan mga kabagis in a daily basis. And napakaganda pong tingnan na ganun yung arrangement or setup ng ating channel. And then yun, excited po tayo mga kabagis everyday, and I hope you do the same. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga kabagis at gusto ninyo makareceive ng mga notifications kagaya ng mga videos na katulad nito, just make sure to subscribe and hit the notification bell para update ka every time may upload na ganito mga kabagis. And thank you so much for watching.